Kaya po, no, tayo po ay simula na at bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Panginoon, na dakila sa lahat, salamat po sa buong araw na ito, Panginoon, sa patuloy na biyaya mo ng bagong buhay, kalakasan, at ngayong gabi, patuloy na karunungan, Panginoon. Dalangin po namin ang mga kapatid namin na sa online o sama-sama kaming makarinig at matuto sa salita mo, Panginoon, at ito'y maunawaan namin at may pamuhay at maging paalaala rin sa amin, Panginoon, upang ito ay makapagbigay ng kaluguran at kapurihan sa iyo. Sa iyo lamang po, alat na pulit parangal in Jesus' name. Amen. Kaya po, magandang gabi. Again, Pastor Nanding. At siyempre, wala pa si Brother Edgar. No? Yan. So, anytime, yan, nandiyan na yan si Brother Edgar. So, nagabi nga po natalakay natin ang verses 12 to 14 na tumutukoy nga po no sa aliw ng isang ina no na Helen tulad o ginamit ang pagiging mother no, ang motherhood no upang ipakita no ang aruga ng isang magulang, ng isang ina lalo sa kanyang anak no, lalo sa isang sanggol na pinapadede no. Ito ay isang kasaganahan na ibibigay ng Panginoon sa kanyang bayan. Dito nga po ay isang pagpaparangal ng isang pagbibigay ng biyaya ng Panginoon bago pa man magsimula ang mga ang Jerusalem ay magpapasuso at magbibigay kasiya sa kanyang mga anak. At siyempre ito ay puno ng kagalakan, kapayapaan at lakas at ito'y dadaloy sa mga nagmamahal sa kanya. So habang ang kamay ng Diyos ay laban naman no, against naman sa laban naman siya sa mga sa mga kanyang kaaway o mga hindi nanampalataya or hindi nakinig or hindi bumaling sa kanya. At dito sa ating talakayan ngayong gabi, verses 15 to 16, although ito po ay tema hanggang 17 no, na paghuhukom sa apoy, na ang Panginoon nga po ay darating na may apoy at siyempre may karwahe na parang buhawi na parating na lahat ng sumusunod sa gawaing pagsamba sa Diyos-Diyosan ay matutupok. No? At tinukoy dito yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Alam naman natin, ito po ay hindi nakalulugod sa Panginoon. Siyempre, ito ay pagbaling sa iba. No? Imbes na nakatutok o nakafocus ang tao sa pagsamba sa Diyos. Ayan. So, lang po. Okay, so title po, syempre, makikita niyo naman po no, yung The Fairy Judgment. So, baga, nakakatakot na paghahatol ng Panginoon sa mga taong tumalikod sa Kanya. Yan, so verse 15. Ayan. So, sinabi po dito, no, ito'y tumutukoy nga po sa paghatol ng Panginoon sa mga hindi bumaling, no? Darating si Yahweh na may dalang apoy at nakasakay sa mga pakpak ng bagyo upang parusahan ang mga kinamumuhian niya. Makikita natin, isang tema or tumutukoy sa pagpaparusa o paghatol para sa mga taong hindi nakinig, no? Hindi sumunod sa Panginoon. At ito nga po ay isang malinaw na sitwasyon ng paghatol ng Panginoon. Paghatol, paghuhukom, or yun nga, no, yung pagpaparusa. Nabanggit dito siyempre yung apoy. Ang apoy po ay minsan na ito po ay yung ginagamit no, makita natin sa lumang tipan. Ito ay tumutukoy siyempre sa pagparusa no, at ang pagsakay sa pakpak ng bagyo na mababasa natin sa MBB ay nagbibigay diin sa kanyang kapangyarihan at hindi ng kanyang matuwid na galit.
laban nga po sa kasalanan. At ito yung nature, no, na hindi mapipigilan ng sino man. God bless. No? At tanging ang Diyos lamang po ang may kontrol nito, at ito ay kanyang ipaparanas o kanyang ibibigay sa mga taong sa kanya ay sumalungat. Ang apoy ay kadalasang sumisimbolo sa paglilinis at paghatol sa banal na kasulatan na nagpapakita na ang mga kilos ng Diyos ay parehong makatarungan at nakapagpapabago, no? Dinapadaan sa apoy kadalasan, no? Especially yung mga kagamitan na nais na malinis, no? Especially yung ginto. Tawag doon yung refining, no? Inaalis nito yung mga dumi, yung mga nakakapit na dumi nga, no, sa ginto, at ito yung upang malinis. At minsan madalas ang tao ay dumaraan din sa ganitong proseso sa mga pagsubok o sa mga kabigatan, subalit ito nga ay nagbibigay ng magandang resulta, no? So ito naman ay tumutukoy nga po sa makatarungan at nakapagpapabagong kilos ng Panginoon. Ang kanyang paghatol sa mga tao ay isang paalaala para sa mga hindi pa sumusunod, no? Hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Yan, so mga karwahe na parang buhawi, nakatumbas ng pakpak ng bagyo ay pawang nagpapahiwatig ng bilis at hindi mapigilang pwersa. So ito po ay nagpapakita, no, ng kapangyarihan ng Panginoon, ng kanyang paghatol, na walang sino man ang makakapigil, walang sino man ang makakaiwas o makakaalis, no? Ang paghatol ng Diyos ay hindi naantala o hindi nahadlangan ng sino man o ano man, no? Yan, kaya malinaw sa atin na tayo ay pinapaalalahanan ng Panginoon sa araw-araw natin pag-aaral, no? Tulad nung natalakay kagabi, no? Yun po ay tumutukoy sa aliw ng Diyos, no? Dito naman paghatol, kahatulan, no? Paghukom ng Panginoon. So makikita natin dalawang side na dapat nakita ng mananampalataya kung saan tayo magkakaroon ng focus, no? Yan. So dito ang kanyang puot at pagsaway ay sumasalamin sa kanyang tugon sa kasalanan at paghihimagsik. Naalala natin na maraming ginawa ang mga Israelita, no? So especially yung pagsabangan nila sa Diyos-Diyosan, yung pag-aayuno nila o yung hindi bukal sa kanilang puso, hindi tunay o ang kanilang ginagawa ay taliwas, no? Sa laman ng kanilang puso at walang tunay na pagsunod sa Panginoon, walang tunay na relasyon. Yan, so nandun yung paghimagsik at yung kasalanan. So ito ay nagpapakita ng kanyang paghatol na hindi nagkakataon, no? Hindi arbitrary, no? Kundi ito ay nakabase po siyempre sa kanyang pagiging banal at pagiging makatwiran, makatarungan. Yan. So nagsisimula ang talata 15 sa pariralang, darating si Yahweh na may dalang apoy at nakasakay sa mga pakpak ng bagyo upang parusahan ang mga kinamumuhian niya. So makikita natin, no, yung sinasaan po ng talatang ito ay siyempre tumutukoy nga po sa kanyang pagpaparusa, sa kanyang paghatol sa mga taong tumaliwas o hindi nakinig, no, hindi sumunod, hindi nagtiwala sa Panginoon. Ang imahe ng Diyos na dumarating na may apoy at ang mga karwahe o mapakpak ng bagyo ay isang pakiramdam ng banal na kamahalan at kataas-taasang kapangyarihan. Doon pa lang po, no, makikita na natin kung gaano po kaseryoso, no, yung mangyayari. At marami na tayo natalakay sa Isaiah na tumutukoy nga po sa pagbagsak ng isang bansa, sa kahatulan, sa pagparusa ng mga taong nagrebelde o naghimagsik sa Panginoon. And so, ang paglalarawang ito ay nag-aalab na naghuhukom ng Diyos
ay sumasalamin sa mga temang matatagpuan sa ibang bahagi ng Biblia na mababasa rin natin sa awit 50 verse 3 na nagsasaad ng ang aming Diyos ay dumarating at hindi tatahimik. Isang apoy ang lumalamon sa harap niya at sa paligid niya ay isang bagyo ang nagngangalit. So makikita natin kung paano po inilalarawan ang pagpaparusa o paghatol ng Diyos sa awit 50. At nakikita natin yung sinasabi ng talata ay paghatol na maraming beses na nating natalakay, no? At again, siyempre, tandaan natin, pag ganito yung mga mensahe, lagi nandun po yung paalaala ng Panginoon, nandun yung alok ng Panginoon na pagpapanumbalik. Okay, ang talatang ito ay bahagi ng huling kabanata ng Isaiah at ito ay bahagi ng pangwakas na naglalaman nga po ng mga propesiya sa bayan ng Diyos. Ang imaheng ginamit sa talatang ito ay makapangyarihan at makapagpapaalala na ang Panginoon ay inilalarawan na dumarating na may apoy gamit ang mga karwahe na may parang buhawi at imaheng papahiwatig na isang pakiramdam ng hindi mapigilang pwersa. Okay, so ito yung catch po dito no, makikita natin na talagang meron pong gagawin ang Panginoon. Hindi siya mananahimik, no? Was na nandun yung kasalanan, nandun yung kasi alam natin ang kasalanan ay ito yung naglalayo sa tao sa Diyos. At ito yung gagawin ng Panginoon, no? Kasi nga si is just. So doon po, no, makikita yung parusa o paghahatol ng Diyos. Ang imahe nga po dito ay bilang tagahatol. Pero dito makikita natin na tayo ay ang mga tao ay nagkasala at dito sa bahagi ito makikita natin na ang Panginoong Hesus ang katuparan ng katarungan at awa ng Diyos, no? Bagamat binabanggit sa talatang ito ang paghukom ng Diyos, inako po ng Panginoong Hesus ang paghukom na iyon. No, inako niya, inari niya, kinuha niya sa atin at siya ang tumubos, siya ang gumawa, no, na dapat sa atin. Inako ni Jesus ang paghukom na iyon para sa mga naniniwala sa kanya. Sino yung yung mga sananampalataya at sumasampalataya sa Panginoon. At ito nga po ay mauunawaan natin sa John 3:16 to 17 na naparito si Jesus hindi upang hatulan ang mundo kundi upang iligtas ito sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo na nag-aalok ng pagtakas mula sa matuwid na paghuhukom ng Diyos, no? Inako ng Panginoong Hesus ang parusa na dapat sa tao. Taga Roma 8 verse 1, kaya nga ngayon ay wala nang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo, ang mga mananampalataya ay naliligtas mula sa huling hatol na inilalarawan sa talata 15. Okay? Yan. So kaya sa mga mananampalataya, sa atin patuloy tayo. Wala. Wait lang po. And so kaya sa ating mga mananampalataya, paalaala ng talatang ito, yung ating pagbabahagi ng ebanghelyo para sa ibang mga hindi pa nakakarinig, no? Mahalaga na makita nila na mayroong bad news, kaya may good news at yun po yung paalaala ng Biblia sa atin. That's the Great Commission na inaalok tayo ng talatang ito na nandun lagi yung pag-asa. Bagamat binabanggit dito ang tungkol sa paghuhukom, ay pinapaalala sa atin ng Diyos na siya ang may control at magdadala ng justisya sa mundo para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga po, no, mahalaga na ay bahagi natin ang
ang ebanghelyo sa iba, no? Para makita nila, no? Ano yung dalawang side na tinatalakay natin dito sa talatang ito. At yun nga, yung kagabi ay tumutukoy nga po siyempre sa piling ng Diyos sa kanyang bayan at sa kanyang pagliligtas sa mga naging tapat sa kanya. At dito ay kaparusahan naman, no? Paghatol, paghukom sa mga taong hindi kumilala sa kanyang pagiging Diyos, no? Kaya again, ang mga talatang ito ay patuloy na paalaala para sa lahat upang tayo ay maibahagi natin ang salita ng Panginoon, ang tunay na ang katotohanan, at makita nila na ang kabilang parusahan ay doon sa kapahamakan. Again, isang makapangyarihang paalaala ng kabanalan at katarungan ng Diyos na ito po'y inahamon tayo na seryosohin ang kasalanan at magtiwala sa uling plano ng Diyos. Yan po, no? Kaya napakahalaga po na maibahagi natin ang magandang balita dahil meron nga pong bad news, no? And so, verse 16, sa pagpapatuloy, apoy at espada ang gagamitin niya sa pagpaparusa sa mga nagkasala. Tiyak na marami ang mamamatay. Dito pa lang po makikita na natin na matindi po ang gagamitin ng Panginoon tulad ng sa 15, no? Apoy at espada. So ito ay isang nakababahalang pahayagan na nagbibigay diin sa papel ng Diyos bilang hukom. So, sa pagpapatuloy, no, makikita natin dito yung resulta or yung bunga, no, ng pagsuway ng tao. Ang paghatol at paghukom ng Panginoon ay nakabase sa kanilang ipinamuhay. So, nilalarawan nito ang kabigatan ng kasalanan at ang katiyakan ng katotohanan ng Diyos habang binabahagi nito yung pag-asa, no? Kaya laging nandun yung kadikit lagi, no? Yung alok ng Panginoon, alok ng pag-asa at pagpanumbalik para sa nagtitiwala sa Kanya. Kaya mahalaga rin na ating bahagi, ating ipagpatuloy yung pagbabahagi ng ebanghelyo. So, ang tiyak na marami ang mamamatay ay ang apoy ay kadalasang kumakatawan sa paglilinis at paghatol. At ang espada naman ay sumisimbolo sa kanyang salita, sa kanyang kakayahang paghiwalayin ang katotohanan mula sa kasinungalingan, no? Kaya niya i-separate ang mga nasa kanya at siyempre ang mga naghihimagsik laban sa kanya. Ang paralalang tiyak na marami ang mamamatay, tumutukoy ito sa kalubhaan na parusa ng Panginoon. Sabi nga, malapad ang daan patungo sa kapahamakan, no? Ngunit makipot ang daan patungo sa buhay. Kaya makikita natin talagang hindi natin gusto, pero marami talaga ang mapapahamak kung hindi natin kung hindi tayo yung urgency to share the gospel. So ang apoy kadalasang isang tumutukoy sa dulo, no? Dulong hukom, no? Yung siyempre ang impyerno, na doon nga mapupunta ang mga sumuway, ang mga hindi nanampalataya sa Panginoon. Isang palaala na matinding kaparusahan ang naghihintay sa mga taong ito. Pinapaalala rin sa talatang ito ang Diyos ay mapagmahal at maawain. Siya rin ay makatarungan at matuwid. Ang excuses ng mga tao ngayon, no? He love us, mapagmahal ng Diyos. Yan po lagi ang naririnig
na excuses sa SOCMED, no, sa social media. Meron dong isang nagtanong, no, na isang part ng LGBT na tinutukoy niya na mapagmahal ang Diyos. Kaya lang hindi niya tinuloy, no, doon sa makatwiran ng Panginoon. Kumbaga siya ay he is just, no. So yun po yung nagmo-motivate or nag-i-encourage sa mga tao na nasa pamumuhay sa kasalanan. Mahal naman daw sila ng Panginoon, patatawarin naman daw sila, pero ang katotohanan po, syempre, ay nakabase pa rin, no, doon sa ito ba ay nakalulugod sa Panginoon? Ito ba ay gusto ng Panginoon? No, kaya mahalaga na nagbabasa po talaga, no, inaalam, nandun yung time to read the Bible, especially ngayon sa panahon natin na makita yung katotohanan. So sa panahon na ito ay tumutukoy sa mas malawak na mensahe ng pag-asa at babala. Pag-asa na panunumbalik at babala laban sa pagsuway o sa pagtalikod sa Panginoon. Tandaan natin na ang Panginoon ay tapat, no? At siya ay handang magpatawad. At yun nga po, makikita natin sa dalawang talata ngayon, no? Sa talata 16 na ito ay tumutukoy sa kanyang gagawing pagparusa. Ang imahe ng apoy at espada ay maaaring naunawaan na orihinal na tagapakinig, maaaring naunawaan ng mga magbabasa bilang isang pagtukoy sa manakaraang paghatol ng Diyos tulad ng mga laban sa Ehipto o sa ilang. Ang talata ay nagsisimula nga po sa apoy at espada ang gagamitin. Ito ay isang pagsasagawa ng Diyos ng kanyang paghatol sa buong sangkatauhan. Yan, kasi nga po, alam naman natin ang apoy ay ang tinutukoy niya ay siyempre yung impyerno, no? Yan, so ang talata ay nagpapatuloy sa tiyak na marami ang mamamatay na binibigyan diin ang lawak ng paghatol at pagpataw, no? Marami ang mapaparusahan, marami ang mapapahamak. Kaya ito ay nagpapahiwatig ng isang malaking paalaala na magkakaroon, no? Talagang magkakaroon po ng isang malaking pagwasak na dapat na yun nga po, no, ang ating gawin ay tutuloy natin ibahagi ang salita ng Panginoon, ang gandang balita. Yan, so mahalagang isalang-alang ang konteksto ng talatang ito na makikita natin na ito po ay paglalarawan na tumutukoy sa pagpapanumbalik sa Panginoon, pagpapanumbalik ng Israel sa Diyos. At nakita natin na kanyang paparusahan ang mga tao. Paparusahan sa magitan ng apoy at espada na gagamitin ng Diyos upang hihatid ang laki ng kapangyarihan at tindi ng kanyang paghukom sa mga bansa. Again, ang simbolismo, ang apoy at espada ay maaaring maunawaan bilang kumakatawan sa katarungan at katwiran ng Diyos. Ang apoy ay naglilinis at nagpipino at maaaring makita bilang simbolo ng kabanalan at kadalisayan ng Diyos. At ang espada ay kumakatuwan sa pagpapatupad ng paghukom at ang pagkatalo ng mga kaaway ng Diyos. Kaya nga tayo ay patuloy na bahagi ng salita ng Panginoon, no? Isang paalaala para na siyempre pagtawag din to ng pagsisisi, yung pagbabahagi ng ebanghelyo, at makita natin yung paano gagawin ng Panginoon ang kanyang parusa, no? Sa dulong panahon, alam natin na ito ay mangyayari, no? Pag talagang dadalhin na niya
doon sa dagat-dagatang apoy ang mga makasalanan. At syempre, ang mga naging tapat ay kanya isasama sa kanyang bagong langit at bagong lupa. Yan. So, again, pagiging instrumento ng Panginoon, patuloy tayo maging daluyan ng kanyang biyaya, no? Yan. Tandaan na Panginoong Hesus ang sentro ng sa pangunawa sa talatang ito. Habang binibigyan diin ng talatang ito ang paghatol, ang Panginoong Hesus ay naparito upang akuin ang hatol na iyon. Siyempre, ito po ay gagawin niya. Siyempre, ito ay para sa mga naniniwala sa Kanya. Ayan. Okay, ito rin po ay makikita natin, maaring malupit ang inihahayag sa talatang ito, ngunit ipinapakita nito na ang pag-ibig ng Diyos sa gawa. Hindi maaaring hayaan ng isang mapagmahal na Diyos na hindi maparusahan ang kasalanan dahil sinira ng kasalanan ang kanyang nilikha at hiniwalay ang mga tao sa kanya. Tulad na nabanggit natin kanina, na hindi hayaan ng Diyos na manatili ang kasalanan. Siya po ay kanya itong tatapusin, aalisin, no? So, ang babala ng Diyos tungkol sa paghatol ay mga gawa ng awa at nagbibigay sa mga tao ng pagkakataong bumalik sa Kanya bago pa mauli ang lahat. Kaya nga po yung word na urgent, no? Urgency na ating iparating sa ating mga sa buhay, sa mga tao, no, na ating nakasalamuha ang salita ng Panginoon. Again, ang talatang ito ay isang taimtim na paalaala ng kabanalan ng Diyos at kabigatan ng kasalanan. Bagamat binabanggit nito ang paghatol, itinuturo rin nito ang pag-asa at awa na matatagpuan kay Hesukristo. Tandaan na ang Panginoong Hesus ang umako ng kaparusahang na dapat ay sa atin, no? Para sa mga nagtitiwala sa Kanya, ang katarungan ng Diyos ay hindi isang bagay na dapat katakutan, kundi isang paalaala ng Kanyang pangako na ibalik ang lahat ng bagay sa katwiran. Restoration, no? Yan. So, isang paalaala ng mga dalawang talatang ito para sa patuloy na pagsuway sa mga patuloy na namumuhay sa kasalanan. Tandaan, ito po ay mayroong resulta. Mayroon itong kahihinatnan na ang Diyos po ang hahatol, no? At tayo mga patuloy na nagtitiwala sa Panginoon, tayo ay maging instrumento sa paghatid ng mga salita ng Panginoon sa bawat isa. Sa lahat, lalo na ang mga taong naliligaw, mga taong wala, no, sa katotohanan. So, mahalaga na ito ay ating nagagawa. Ayan. So, again, sa dalawang talatang ito ay paalaala ng paghatol ng Panginoon, lalo na dun sa mga Israelita na sumuway at sumamba sa mga Diyos-Diyosan, no? Ang propesiya na ito ay isang mabigat o hindi isang simpleng paalala, kundi ito ay seryosong babala para sa mga tumatalikod sa Panginoon. So, yun lang po mga kapatid. Diyan po muna natin tinatapos sa ating talakayan. At tayo po ay papatuloy bukas. Bukas po ay mag-update kami. Mag-update ako, no. Sana po magkaroon ng spot doon sa balayan na para pagpatuloy, no. 6:30 po bukas. Sakali man po mag-update naman po kami sa GC kung ano yung magiging daloy ng schedule. So yan po mga kapatid, dyan po natin tinatapos ang ating talakayan. Tandaan, ang paghatol ng Panginoon ay wala pong makakapigil, no? Walang makakapigil sa Kanya. Kaya patuloy tayong mamuhay
ayon sa kanyang kalooban. So yun po, tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoon na dakila sa lahat, salamat po sa gabing ito, sa patuloy na paalaala sa lahat, sa iyong banal paghatol, sa iyong alok na pag-asa, Panginoon, at pagpapanumbalik, naway ang pag-aaral nito ay maraming natutunan, marami ang pamuhay, Panginoon, lalo-lalo na ang patuloy na pagsunod at paglakad sa iyong katwiran. Maraming salamat po, Lord. Dalangin po namin sa gabi ito ang iyong protection, Panginoon, sa amin, sa aming pag-uwi, sa aming mga pagbiyahe. Sa iyo lamang po, ang lahat ng pupulit parangal. In Jesus' name, Amen. Yan, maraming salamat po dito sa church, Pastor Dom, Princess, Pastor Nanding, at sa lahat po, no? Ng mga hindi ko nakita ang pangalan, magandang gabi po. Tayo po ay magsama-sama uli bukas. To God be the glory. Maraming salamat. God bless po. Bye-bye.